Dito yung bahay ni Annabel. Annabel ba yung pangalan niya? Ako, Annabel Sanchez po. Oh, sige. Thank Diyan po you. sa salon. Ikaw si Annabel. Yes po, ako po si Annabel Sanchez. Sige, mag-mic ka ate para marinig Sige ka po. ng ating mga viewers. Ayan. Buti na mabilis namin nakita yung bahay niyo. Actually, nung Mabilis. 1 linggo pa kita bibisitahin. Kaso, may nag-message sa akin na nagpunta ka daw ng Tacloban. Opo, may nag-message din kuya sa akin na pupunta daw si Sir Pony. Sabi ko, hala, paalis pa lang pa naman kami nung araw na yon. Yun siguro yung nag-refer sa'yo. Nakalimutan ko yung pangalan kasi medyo matagal na. Parang yung lola niya, tinulungan niyo din po daw dati. Kamada ata, Sa na Kamada. part. O yung isang lola, si Lola Edita, kaso pumanaw na siya. Pumanaw na po ata siya. Opo, parang yun ang pagkakaalam ko po. So si Ate Annabel Hello Capone po. na feature to sa sa Facebook. Maraming Opo, maraming nag-share. nag-share. Oo, kaya sabi ko bisitahin din natin at somehow makatulong tayo sa kanya. Maraming salamat. Anong kondisyon mo, Ate Annabel? Sa ngayon po, eto, minsan malakas. Actually ngayon medyo pagod ako kasi nagsimba kami kahapon sa Sulangan. Nakakapagsimba ka. Opo, first time ko pag-travel na parang medyo lumakas. Tapos nagkalagnat po ako kagabi. Siguro sa pagod. Sa pagod. Pero ayun, nagpe-pray na lang ako na sana bigyan pa ako ng habang buhay. Ilan taon ka na, Ate Annabel? 33 pa lang po. Ilan? 33. Bata pa. Po. Pero May ang tawag pamilya sa ka? may asawa lang anak. Wala pa akong Wala anak. ka pang anak. Ang tawag nga sa akin doon sa mga ospital, nanay. Nanay. So gano'n na siguro ako katanda dahil sa may sakit na po Ganun ba? ako. Hindi naman halata. Parang ano lang naman, di ba? Or dahil mapayat ka Dahil lang. sa pamayat na po talaga. So, anong kondisyon ni Ate Annabel? Anong sakit mo? So na-diagnose ako ng ovarian stage 4 cancer, which is hindi siya na-undergo sa mga treatment kasi nga risky. May liver cirrhotic na. Liver cirrhotic, which is parang hindi na magpa-function soon yung liver. Oo, parang. Paano nag-start? Kailan nag-umpisa na naramdaman mo yung iyong sakit? So, Pwede mo ikwento sa amin. So, nag-start siya July. Last year. July 2025. Nandito Hindi kayo? po, nasa Maynila. Nasa Manila. Nagtatrabaho ako sa Jollibee sa Nuvali. So, napapansin ng mga katrabaho ko nung time, parang lumalaki tiyan ko. Sabi nila, ate, buntis ka. Sabi ko, hindi ko alam. Pero feeling ko bloated lang Yung kasi tiyan mo. yung tiyan ko. Pero napapansin na din namin na parang may mali. Tapos, syempre, pagod. Parang di na iniintindi yung mga iniinda. Pag nagtatrabaho sa Manila, parang wala na masyadong sa kalusugan. Opo, hindi mo na iniintindi. Hanggang sa dumating yung gabi, pag uwi ko ng 12, sobrang sakit po ng tiyan ko. So kinabukasan, dinala na ako sa ospital. Pagdating doon, ng Santa Rosa community, tinurukan ako ng pain reliever, siguro antibiotic. Lumiit yung tiyan ko, parang nawala. Tapos, diretso na ako ultrasound, nakita, barado daw bituka ko. So, tinubuhan nila ako agad. Opo, yung parang ang lakas mo, yung lakas mo kaninang nasa trabaho ka, tapos biglang tutubuhan ka. Kasi nga, maraming hangin daw. So, tinubuhan ako, nagperma. As in, malaki yung tiyan mo? As in po, as in bloated. As in, parang nag-ano ka ng balloon na lumaki agad. Parang ganon. Tapos yun, pag lagyan ng tubo, tumawag na ako dito. Ano daw yung bituka ko? Barado, kailangan operahan. Kailangan pumunta ng malaking ospital sa Maynila. So, nung tinubuhan na ako, sinyas na ako ng sinyas sa mga doktor. Sabi ko, kaya ko yung sakit ng tiyan ko, pero dito mamamatay na ako.
So, perma na naman na kami ng waiver na pinatanggal yung tubo. Kasi di na ako makahinga, kuya. Masakit nga. O, as in, masakit yung, di ba, tutubang ka dito sa ano, tapos, dun sa ano, lalagay sa bituka. Dumating yung isang doktor. Chinek na naman niya yung, parang, yung x-ray ko sa abdomen. Sabi niya, hindi. Parang may mali, hindi sa bituka. Nakita nila parang fatty liver. Pero hindi nila in-explain hanggang sa nakita ko na lang yung result pag uwi. Kasi umuwi kami agad eh. Pero Kasi yung okay katawan mo, okay pa yun, Okay hindi po. ganyan. Okay po. May picture ka ba nung nasa Manila ka pa kung ano yung body belt ni ate? Dito sa ano, Ganyan siya. sa Jollibee. Naka-uniform ka pa ng Jollibee. Opo. Medyo okay naman ang katawan mo Opo. dyan. May laman-laman Tapos, pa. may time na mataba ako. Ayun. Hanggang lang hapon lang, pinauwi na kami. Kasi nawala na yung sakit, nawala na yung paglobo ng tiyan ko. Tapos, pero may referral sila sa akin na magpatingin sa malaking ospital. So, that time, trabaho muna ako, balik trabaho. Kasi, syempre, kailangan mo ng pera, pamasahe sa sa Maynila. So, try na naman kami Maynila. Nag-leave na naman ako sa work ko. Punta ako ng SW. Doon, nagpaano na ako. Transv, sa mga request nila. Transv, tas X-ray. May nakita silang bukol, maliit. Tapos, nung pila ako ng gantong oras, kinabukasan pa yung, kasi OPD nga lang. Kinabukasan ka pa matatawag, 3:00, ganun. Tapos po, pagdating doon sa gynae, si specialista, sinabi na, yung bukol na yun is parang cyst lang siya, doon parang mga, tawag dito, parang mga tissues lang sa parang ovary Sa na ovary part. So, nakita. walang nakita. So, uwi na naman. So, back to reality, back sa trabaho. Noong September, nag-start naman nalaki siya. Yung tiyan ko. Lumaki na naman. Yung bigla, laki. After 2 weeks lang. So, balik na naman kami ospital doon sa Santa Rosa. Pagdating doon, nag-base lang din sila sa result nung sa East Avenue. So, umuwi lang din kami nung, Ganun lang. nung hapon. Nawala na naman yung, yung sakit. Tapos, Anong ginagawa nila? parang may tinuturok sila na parang panghangin or something. Tapos parang, lumiliit siya. tapos bigla lumiliit siya. So, Agad-agad. agad-agad, oo. Sa maghapon So, lang. hangin lang siya. Hindi masabi kung hangin lang siya. Kasi wala masyadong diagnose na parang final Tapos uwi lang kami. Tapos nag-decide, sabi ng doktor, kailangan mo ma-admit para mapag-aralan kung bakit pabalik-balik at walang nakikitang parang hindi ka ma-diagnose na kung ano. Kung anong sakit. Opo. Tapos, sabi namin, Dok, uwi na lang ako sa probinsya kasi mahirap dito. Wala na kaming trabaho, dalawa. Nakalib kami. So, doon sa probinsya, dito na sa Boronga, nandun yung pamilya ko. May mga ospital naman doon. So, doon na lang ako mag-proceed kung ano man. So, pagdating namin dito, kinabukasan lang, kuya, travel na kami agad dito Borongan. Padala sila nanay. Kasi kami, wala na Puro na kami gastos doon. Pagdating namin dito, okay na ako, masaya. Pero parang unti-unti akong nangangayayat. Pero wala pa akong tiyan yun, nakapag-tiktok pa nga ako noon Sa pagdating ng October, napapansin na naman namin, parang nagkaka-bump na naman yung tiyan. Sabi ko, parang may mali. Sabi ko, ate, lumalaki na naman yung tiyan ko. So, October yun, mga October 15, parang inano lang namin, parang hinayaan na lang muna kung talagang tumataba or something. Hala, nalaki na siya, kuya. So, sabi ko, ayokong maranasan ulit yung sakit na naranasan ko sa Santa Rosa nung lumaki. So, that time, sabi ko, punta na tayo sa Bordeaux. Saan ate? Sa Bordeaux tayo, sa Bordeaux. Kasi, zero billing naman after 3 days. Tapos, sige. Pagdating namin doon, wala, nag-antay lang kami ng result ng ultrasound. So, kasi mabilis lang, 3 days lang
Pagdating ng 3 days, sabi ni Doc, yung doktor na humawak sa akin, sabi ni Doc, naninigarilyo ka ba? May hepa? Sabi ko, Doc, wala naman akong bisyo, bahay trabaho ako simula't dalaga ako, bahay trabaho lang po. Or system, nung bata ka pa, mahilig ka pa sa mga palayan. Oo, yun kasi yung tinitingnan. Kasi mostly yung mga ng system is malaki yung tiyan. Lumalaki yung tiyan. Tapos pumapayat. Pumapayat, opo. Tapos eto na, sabi ni Doc, ba't ganun yung atay mo? Cirrhosis pa lang yun doon sa cirrhosis pa lang dyan sa Bordeaux nung time na yun. November, cirrhosis. Nasisira na nga unti-unti yung atay. As in, sira na siya. Tapos, yun nga, malaking tiyan ko, which is ascites, massive na yung tubig. Nandun lahat yung tubig. So, di ko alam kung bakit di na, ni Doc yun na turukan ako, parenthesis, which is tanggal ng tubig. So, parang, gusto pa niya ko sa, yun nga, sa St. Paul's, sa gastro, sa specialist. Kasi wala ata yung specialist dyan sa So, yun. Bago ka kailangan mo magpa-book kasi OPD ka din sa St. Paul's. So, antay namin makapag-book. Hanggang sa nag-follow up na naman kami kay Doc sa Bordeaux. Sabi ko, Doc, wala bang ibang option? Sabi niya, ang ibibigay lang niyang option is matingnan ako ng gastro. So, pagpunta namin ng St. Paul's, OPD kami, nag-antay kami. Nag-suggest yung doktor doon, kailangan ko nang matanggalan ng tubig kasi nga lumalaki. Yun nga ang sabi niya, kailangan ma-check din ako sa system. O baka system nga ang Tapos, maraming laboratories na gagawin. So, ang gusto niya dun sa St. Paul nung doktor, sabi, Doc, nakisakay lang kami pumunta dito ng Tacloban, ganyan. Wala din kami. Tapos sabi ni Doc, sige, may mga doktor na galing dito sa Diwo na nagkukuha ng tubig dun sa provincial. Tapos yung mga laboratory na to, ang alam niya is available. Yung iba, meron sa labas. So, dito na naman kami, provincial, nagpa-admit. Ayun nga, kinuhanan ako ng tubig. Madami ang nakuha. Yung una, 3 liters Tapos, madami na yun. Oo, ang dami. May picture si ate nun Ko lang alam kung nasaan na yun. Tapos, ayun, hanggang sa nag-7 letters na. Ganun na kadami. Oo, tapos yung na-CT scan na ako dyan, nakita nga yung liver ko is cirrhotic na. Imbis cirrhosis pa lang, cirrhotic na tayo. Which is maliit na. Maliit na siya, nasira. So, parang, pero functioning pa din siya. Nagpa-function pa siya, pero kumbaga naghihingalo siya. Tapos yun nga, yung sabi, ang daming doktor tumingin sa akin kung naninilaw ako. Kasi nga liver ang tama sa akin. Hindi pa kasi nila nakikita yung bukol dito sa Ba't di agad nakita yung bukol? Kasi nga, kuya, nung ino-ultrasound ako, ini-x-ray, natatakpan siya ng tubig. Lahat ng organs. Kaya pala. Tubig to tubig lahat to As in sobrang laki. As in sobrang laki. Parang ilang months na buntis. Parang manganganak na. Ganun kalaki. Oo, as in, ganito. Yung dito ko, paganyan. Tapos hindi mo maintindihan pabilog ba siya o palapad. Kaya hindi makita sa scan-scan. Oo, kahit anong scan-scan, hindi siya makikita. So, ang diagnose lang dito sa akin is liver cirrhotic with massive ascites. Tapos, ayun na. Lumabas kami kasi nga walang progress. Which is, thankful naman ako sa mga doktor kasi at kahit papano yung paghihirap ko talaga na at minsan din ako makahinga. Nagpe-pray na lang ako. Minsan sinasabi ko, Lord, kunin niyo na lang ako. Di ko na talaga kaya yung araw-araw na struggle ko. Kahit dito sa bahay, umiiyak ako. Actually, kuya, di ako kumakain ng mga time na yan. As in, ilang months. Kasi yung tubig na sobrang, parang gaganon ka lang, isusuka mo na siya. Ganun. Opo, kasi kasi dahil sa laki ng tiyan mo, lahat ng organs mo ay naiipit. Kumbaga hindi na tinatanggap sa sobrang... Oo, hindi na tinatanggap yung pagkain kasi. Sabi ko, Lord, kunin niyo na lang ako, hirap na talaga ako. Pero every time na sinasabi ko yun, kinabukasan gising na naman ako. Sabi ko, Lord, hirap na talaga ako, ayoko na. Minsan sinasabi ko na sa
lahat. Ate, sabi ko, ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na sa tusok. Ay, sorry kuya. As in, minsan nga kuya, hindi na ako maturukan dahil sa pamamagana ng kaliwat ka ng turo. Minsan nga, gusto ko, parang dinaan ko na lang sa joke yung hirap na pinagdadaanan ko. Sabi ko, ate, pag umuwi tayo ha, makalabas tayo. Gusto ko na lang tumalon sa tricycle. Sabi ko, pero naisip ko baka mabalian lang ako. Di ba, balik na naman tayo. Oo nga, mas malaki. Oo. Nagjo-joke na ako. Sabi ko, babalik na naman tayo. Eh di mas marami na akong pain. Oo, kasi bali. Di natuluyan. Sabi ko, or di kaya, tatalon lang ako sa tulay, magpapakalunod. Kaso nga, hahanapin niyo ako kung saan ako napunta. Kawawa ang Coast Guard. Maghahanap. Ang ginagawang ano mo na. Ginawa ko ng shoujo kasi gabi-gabi walang oras na hindi ako umiiyak. Tapos yung struggle ko is gutom. Kasi hindi ako kumakain. Kasi wala akong kain kahit dito sa bahay na nagstay ako ng ilang days, paglalabas ng ospital, tapos babalik na naman. Wala talaga akong kain. As in, walang kain. Gutom. Lagi ang kalaban. Tsaka, yung hirap ng dinadala ko, which is ang bigat. Kasi, sobrang bigat yung tubig eh. Oo. Tapos yun, pagkalabas namin ng hospital, may nakapag-suggest dun sa Stomyasis Hospital ng Palo. So, pagdating namin sa Palo, dun, Leyte. Palo, Leyte. So, pagdating namin dun, before pa kami makarating dun, si Jen nag-post na sa akin. Ang daming tao tumulong sa amin. So that time, may baon kami. Kahit papano, hindi nagutom ang ate ko. Nakabili kami. Pagpasok pa lang namin, 4,000 agad na gamot ang hinihingi. Which is araw-araw ko dapat yun bibilhin. 18 days kami doon. Sabi namin, Dok, hindi namin kaya yan kasi ang baon lang namin is yung mga tulong na galing sa mga taong. Sabi, so, sige mag-change ng ibang, sa kinabukasan mag-iba ng change ng parang antibiotic. Kasi yung human na yun, yung parang human albumin ata yun na, kasi 50-50 na talaga ako eh. Sobrang hinang-hina. Tapos may time na, sabi ko, record mo na lahat na sasabihin ko. Pero natawa ako ngayon kasi sabi ko, ba't nag-record pala ako ng gano'n? Wala naman akong ipapamana. Pero lahat ng record na yun, pasasalamat. Salamat sa mga nag-alaga sa akin. Lahat ng record na yun, pina-record ko. Sabi ko, lahat ng anggulo ate, picturean mo ko. Sabi ko kay ate. Tapos, ayun, hanggang sa pinabad na ako sa tubig, nakaano na ako, hanggang sa dire-diretso yung ano nila eh, yung mga undergo nila ng x-ray, abdominal, x-ray, transvido, nag-match-match na may bukol. Sa ovarian. Sa ovarian growth, oo. Which is malignant siya, cancerous siya. Tapos, yun, naging honest ang doktor doon kay ate. Pinatawag si ate. Doon na ako nagtaka, ba't si ate pinatawag ng doktor? So, naging honest naman yung doktor na risky na. Parang 80% na lang yung 20% na lang yung positive na pero pipirma kayo. So, daming nagsuggest, wag nang kahit yung ibang doktor nagsuggest na ganun ang mangyayari pa rin. Tanggalin, risky na din ang liver ko. Tapos, di ako maka-undergo ng mga treatment. So, hindi na, wala na. Wala na po. Kahit mag-undergo ka, kahit mag-undergo pa po. Kasi yung liver ko is pabigay na siya. Wala naman tayong, sabi ng mga doktor, wala tayong transplant dito ng mga liver na yan. Kasi parang sa ibang bansa lang yung nangyayari. So, ang advice ng doktor sa'yo, i-enjoy na lang. Enjoy life. Parang, gusto man nilang gawin, pero matatagalan talaga kami sa hospital. Parang babad na lang ako sa Tsaka yung BP mo. BP ko hindi nagbabago kahit
taas na medyo mabilis na nga yung tulo ng ano, ganun pa rin Hindi ang man BP. nag-opera ang doktor pag mababa Wala, ang hindi BP. po. Hindi pa payagan. Actually, ICU na ako eh. Kasi nga, yung BP ko hindi tumataas. Ano yung BP mo? 50-60, 80-60, Ganun 70-60. Yan ang mga BP ko. Tapos hanggang sa naisip ko, gusto kong magpalakas, gusto kong umuwi. So, naging, every time na papasok ang doktor, wala na silang masay sa akin. Parang gano'n na lang, okay ka lang ate, okay ka lang. Sabi ko, Dok, alam ko naman na Dok sabi ko, marami ng doktor ang ayoko lang Dok, yung sa inyo, hindi kayo nagiging honest kung hanggang saan na lang ba. Para naman Dok, alam ko kung para enjoy ko naman, sabi ko Dok, alam mo yung gusto ko lang malagyan ako nito. Ano yung nilagay? Yung parang pigtail kuya. Hose siya, na i-drain ko lang siya. Ayun yung dugtong niya. Ito. Pag malaki ang tiyan ko, i-drain ko lang siya. Yan. Buti marunong kang Oo, tinuruan ako kuya. Pero ito, delikado to kasi nagalaw siya. Minsan nagaganon. Oo. Tapos minsan Pag babalik ko nahihiga. siya dahan-dahan sa loob. Masakit yan. Nung una, parang natatakot ako hanggang sa nasasanay na lang. Pero may pain. Pero dahil sa pain na pinagdaanan ko, Parang parang baliwala na. parang dead man na lang. So, Ganito dyan na. na-drain yung tubig. Opo, dito ko din Every i-drain. time na Nalaki siya. nararamdaman mo. Oo, lumalaki. nalaki siya. Actually, kahapon lang ako last na nag-drain. So, ang na-drain ko is 1 liter na naman siya. About doon sa schistosomiasis, hindi naman siya Wala. positive. Wala. Hindi. Negative ako sa cystomiasis. Kasi kung nag-positive ako sa cystomiasis, yun ang iti-treatment sa akin hanggang ngayon. So talagang Opo, cancer. ovarian cancer. Malignant. Hindi siya benign.